Kanina napasok na po ang ilang bayang na-isolate matapos ang magnitude 7.2 na lindol. Sinaksihan po yan ni Jiggy Manicad at Salima Refran. Salima? Vicky, 2 oras nga naming nilakbay mula ng bayan ng Loon papuntang Tagbilaran City kasama yung mga rescuers. Pero hindi yan para mag-rescue, kundi para dalhin sa ospital ang ilang mga pasyenteng malubha na ang lagay doon. Narito ang mga nasaksihan namin ni Jiggy Manicad sa bayan ng Loon. Nasa dagat pa lang kami kasama ng mga rescuer. Kita na namin ang mga pagguhong dinulot ng lindol kahapon sa mga pupuntahan naming isolated ng lugar. Pero lalong nakapanlulumo ang pinsala sa malapitan. Kabi-kabila naman ang pagguho sa poblasyon. Nawasak ang maraming bahay. Kabilang ang bahay ni Mang Nelson kung saan may mga naipit sa pagguho simula pagkahapon. Agad kumilos sa mga rescue team. Ang naipit kasing kasambahay na si Neneng, sumasagot pa kagabi. Pero kanina... Neng! Neng! Diyan ka pa, Neng? Gamit ang pison at iba pang gamit, in-stabilize sa mga rescuer ang bahay. Matapos ang 1 oras... Nakita na namin yung pinakaulo niya. Sabag-ibag na lang. Neng! Balik, Neng! Kasunod nito, na-retrieve naman ang ina ni Mang Menelito na si Celerina na natagana ng pader. Hirap pong panoorin. Hirap, di kasi makuha, mahirap kaya pasalamat po ako na dito na kayo. Survival rate yan eh. Kung pag first 30 minutes, 90% pa yung survival. Habang tumatagal yan, bumababa yung survival rate. Pero kahit ang ilang ospital kung saan pwedeng itakbong sugatan, matindi ang tinamong pinsala. Ito na yung Congressman Natalio Castillo Hospital dito nga sa bayan ng Loon, sa Bohol. At imbis na sa loob ng mga gusali, dito na sa labas nananatili itong may 100 mga pasyente ng ospital. At imbis sa mga kama, dito na sila nakahiga sa mga banig at sa mga karton. Samantala, meron naman mga 30 mga pasyente ang kinakailangan ng ilipat dahil sa lubha ng kanilang mga sakit. Dito ko nakilala ang 3 taong gulang na si Kisha na iyak ng iyak. Nabagsakan kasi siya ng hollow blocks at nabali ang kaliwang paa. Pero palapa ng saging lang ang nagamit na benda. Kailangan namang i-x-ray ang lolang ito na nabagsakan ng pader. Hindi ako sana mapabain pa yung buhay niya. Ang ilang pasyente sa Loon na kritikal ang lagay, dinala sa Tagbilaran City para mas maalagaan. Bagamat pahirapan ng biyahe sa bayan ng Loon, nakaikot pa rin ako rito kasama ang aking team para kumustahin ang mga residente. Kabilang sa nadaanan namin ang tahanang ito kung saan isang lolang nasawi na dahil sa mahigit 24 oras na pagkakaipit sa nagkolaps sa pader. Hindi siya basta maalis dahil umuuga ang mga pader sa palibot niya. Kunting galaw lang namin sa yung mga nakaharang doon, gumagalaw agad. So yung mga nagtatangkang mag-rescue, atras agad. Sa dulo naman ang nawasak na Mualong Bridge, nakasalubong namin si Mang Leo. Umiiyak habang buhat ang labi ng asawang pumanaw kahapon bago pang lindol. Dadali niya raw ito sa punerarya para man lang maiburol ng maayos. Pero dahil di madaanan ng tulay papuntang Tagbilaran, kinailangan niya itong isakay pa sa bangka. Isolated pa ngayon ang buong bayan ng Loon. Ito, Ginabot, naputol yung tulay. oh, Naputol na. naputol na, hindi na makadaan. Inabutan ko rin ang tumpok ng mga batong ito na hindi mo akalaing isang dating simbahan. Ito na lang ang natira sa mahigit 300 taong simbahan ng Our Lady of Light Church na paboritong dayuhin ng mga turista. Sa isang iglap ay pinabagsak ng malakas na lindol bandang 8:00 kahapon ng umaga. At tila minartilyo ang simbahang ito dahil ito na lamang po parang pinitpit, nagkadurog-durog ang mga pader at itong bumagsak na yero ay nasa sa gitna lamang ng mismong lugar kung saan dati nakatirik ang simbahan. Natirang simbolo ng pananalig ang imahe ng Birheng Maria na inilagay sa harap nito. At sa paligid, pansamantalang nanunuluyan sa tent ang mga lumikas na residente. We have already established a medical team that
is addressing and taking care of the victims of the earthquake. Sa buong Loon, wala pa rin kuryente, gasolina at papaubos na ang pagkain. The people don't have water, there's no gasoline, the people are looking for food, no food. We saw 2 helicopters pass by, nobody come. In the municipality, people are there just sitting and waiting. So no actions. Vicky, ilang minuto nga bago tayo umere ay nakaramdam na naman tayo ng sunod-sunod na mga aftershocks. Kaya naman paalala pa rin ang lokal na pamahalaan sa mga residente laging maging alisto. Samantala, Vicky, sa pinakahuling tala ng MDRRMO ng Bayan ng Loon, 41 na ang patay, 10 ang nawawala, habang 127 ang sugatan. Kailangan na kailangan nila doon ngayon ng pagkain, inuming tubig at gamot. At live mula dito sa Bayan ng Baclayon sa Bohol, kasama si Jiggy Manicad, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.